Grabe, Kalingap no more na nga ba si Rachel Morales? At bakit may ipit sa alanganin siya? Daddy D, Tatay Rizan at Probinsyano, damay din. At bakit? Samahan nyo guys na buwa ng video reactions, commentary dito sa ating YouTube channel. At samahan nyo guys at simulan natin to guys. Laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at tao mahihirap, di alintana. Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito ang inyong host and reactor, Merzano TV 2.0, ang maghahatid sa inyo ng mga kaganapan, reaksyon, komentary at iba't ibang mga kaganapan dito sa mundo ng YouTube. Syempre, dito sa One Kalingap, One Family. Ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna. At syempre guys, gusto ko mo lang i-shoutout lahat ng mga nagmamahal dito sa Kalingap, especially yung mga kapwa OFW natin sa iba't ibang bahagi ng mundo, no? At syempre shoutout sa lahat ng mga kasambahay natin dyan, yung mga mga jeepney driver, taxi driver, mga kasambahay, no? Yung mga senior citizen natin na lagi nakatutok sa ating video reactions, especially dito sa Kalingap, shoutout po sa inyo. At the same time, sa lahat ng mga nagmamahal dito sa Kalingap. At lagi po natin tatandaan, One Kalingap, One Family. Iwasan po natin ang pambabash at away. At syempre guys, bago tayo mag-start, gusto ko munang i-shoutout ang nag-iisang founder ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang. Sa lahat ng henerasyon, ituloy mo lang. At syempre guys, gusto ko rin i-shoutout ang nag-iisa at napakatalino at talagang kasama sa most top 12, no, most viewed vlogger in the Philippines. Walang iba, ang nag-iisang direktor na nagpapa-viral dito sa Kalingap, Kalingap Rob. At syempre, shoutout din po natin ang co-founder ng Kalingap na si Ate Edna. At always support sa kanya mga live at mga upload. OFW mga subscribers, huwag nang intindihin pa, kontrabida at online bash. Pero anyway guys, no, medyo tayo guys medyo madugo ang itong hindi naman madugo. Ba't madugo sinasabi ko? Medyo controversial po ang ating i-react, no? At talagang nagulat lang po ako sa napanood ko kasi nag-replay ako kasi medyo busy po ako talaga sa this past few days. Sobrang busy ko po, hindi ako nakapag-update din. Napanood ko po itong live ni Kuya Val Santos Matubang. I think it's already 1 day ago. Pero syempre, as a reactor po, kailangan ko maging updated kasi po talaga to, napakalaking concern nito at talaga nabigla po talaga ako, no? At pinapanguna ko na po, no? Disclaimer lang po, nandito po ako para mag-react, hindi para maipag-away o mag-create ng gulo, hindi po, no? Magbabalanse tayo. At the same time, titignan po natin at bibigyan tayo ng komentary dito sa live ni Kuya Val. At kung may masabi man po ako na hindi nyo magugustuhan, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya yun, no? Pero syempre, you can correct me if I'm wrong, but don't bash me or don't make any nonsense words, no? Kasi hindi ko i-delete ko yung mga comments nyo guys, no? Sana po maging malawak ang unawa natin dito, no? At the same time, po tayo ay lang tayo guys, tawag dito guys, magsabayan na lang po tayo, ano? At magunawaan at simulan natin to guys.
At syempre, huwag niyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. At pakinggan natin to guys. Kalingap, basta kalingap. Yes, totoo yun. Huh? Hi, Delio Migalabi, shout out si Sikoy. So yung ano mga kalingap na yung sinabi ni Manatog po na dapat pagkalingap, kalingap lang po dapat i-promote. Tama naman yun, no? Pag kalingap, dapat kalingap, no? Kasi under ka ng umbrella ng kalingap. Tama po yun. Anong ginagawa ng iba? Kalingap, charity vlogger, o kalingap reactor. Ginagawan po ng channel po yung iba. Ha? Ibang tao po, ginagawa ng channel. Tapos kuya? Tapos dinidikit sa kanila, sinashout out. Bawal po talaga yan. Ibig sabihin, may gumagawa. Ito guys, based dito kay Kuya Bal, may gumagawa pala noon. Gagawa nila ng channel, no? Hindi naman talaga kalingap, no? Parang ano yan guys parang nagkakaroon diyan ng problema, no? Kasi parang dapat lahat, kasi alam nyo guys, hindi ako dati kalingap, no? Hindi po ako kalingap, pero hindi ko naranasan yan. Nadidikit ako sa vlogger ng kalingap. Tapos sa kanya ako hihingi ng approval, no? Tapos magpapapromote, hindi po. Ako by the rules, no? Nag-follow tayo ng rules, no? By asking permission kay Kuya Bal na maging parte ng kalingap. At yun nga, pinalad naman tayo na tinanggap tayo ni Kuya Bal na ang buong puso, no? Dito sa kalingap. So, nagulat lang po ako na parang may ang gagawin pala, didikit sa isang ibang vlogger, gagawa ng YouTube channel. Tapos, ang mangyari, syempre kalingap siya, ipopromote ngayon siya. So, ang nangyari, parang na-bypass si Kuya Bal na dapat yung YouTube na yon, yung vlogger na yon, o yung gusto maging inspiring vlogger, na dapat dumaan talaga sa proseso. Yung proseso nga ikausapin si Kuya Bal, siya ang founder di ba? So, ang nangyayari sa mga vlogger dumidikit. At I don't know bakit ginagawa yon ng ibang mga vlogger. So sa akin, questionable yon kung sa maaaring business yon. Bakit? Kasi may gumagawa niyan guys Alam niyo ba may gumagawa niyan? No, noon pa yan bago, siguro mga bago-bago pa YouTube. Nauuso yan na parang, sige, tulungan kita, gagawa kita ng YouTube, popromote kita, paparami yung saging mo, yung subscribers mo, watch hours mo, pero bigyan mo akong pera. Babayaran mo siya ilbis na yung pera na sana kasi ako tulad ko, kalingap ako, nagbibigay kay Kuya Bal, no? Nagbibigay po tayo dito sa kalingap. So, kumbaga, nagbabayad ako, okay lang kasi tinutulong naman nila, napupunta sa charity. Ang problema, ang yumayaman, kumbaga yung mga vlogger nagkakaroon ng sideline. Pasimple, di ba? Di ba? Sasabihin nila, ito, ang kalingap ganito, pero yung sarili nila, hindi nila makita. No, nagpapayaman pala ang mga tanga. May ganun guys Kasi nangyari po yan kahit sa ibang community, no? Parang, kasi marami talaga gusto mag-inspiring YouTuber Kahit hindi naman pwede. Ano? Talaga minsan, YouTuber yan? Ba't ganyan magsalita, mukhang tanga? Di ba? May mga ganyan guys Kaya nagkakaproblema. So, nangyari diyan, parang pinagkakakitaan ang dating sa akin to guys Baka mali po ako. So, kung may mga ganyan po, no, lalo sa dito sa kalingap, wag niyo po pansinin yun. Dumiretso po kay Kuya Bal. Si Kuya Bal po ay hindi mahirap kausapin. No? I-message niyo po, sasagot po yan. Not unless kung busy talaga yung tao or na hindi lang napansin yung message niyo. Okay, tawagan niyo agad si Kuya Bal. Sasagot din po kayo niyan. No? Ginawa ko po nasasabi ko to kasi ginawa ko noon. Talagang kinontak ko si Kuya Bal and then nagpaalam ako. Then by process, no? Hindi ako sa vlogger dumikit. So yung mga vlogger na ganyan, ibig sabihin niya na may mera yan. Posible naman na Sir Marzano, paano masabi? Siyempre, posible naman walang yan, walang kaliwaan yan. Normally, di ba? Siyempre, tutulungan kita, dapat bigyan mo ko. Ganun yun, iubusin ko oras ko sa'yo, wala akong napapala. So, nangyayari po yan, no? So, opinion ko lang po yan. Pero nangyari po yan sa ibang community. Hindi lang po sa kalingap yan. So, sa akin, mali po yun. Kasi bypass yun Parang kawalang respeto yun ng guys. Kawalang respeto.
O kaya minsan magugulat ka, sponsor, nagiging YouTuber. Paano nangyari yan? Hindi alam ni Kuya Bal. Dapat kay Kuya Bal kayo dumiretso, huwag sa ibang mga vlogger. Di ba? Talk lang po yan, no? Ulitin natin guys, ha? Anong ginagawa ng iba? Kalingap, charity vlogger. Yung iba, sabi ni Kuya Bal, di niya man nilahat. So, merong gumagawa talaga. Kalingap, charity vlogger. Tapos, Kuya? Kalingap reactor. Reactor daw. Kalingap reactor. So, maaring reactor yan or vlogger. Okay? Tuloy natin. Ginagawan po ng channel po yung iba. Ginagawa ng channel yung iba. Ibig sabihin, labas yan ng kalingap. Ibig sabihin, nangyayari yan. Tuloy natin. Ibang tao po, ginagawa ng channel. Tapos dinidikit sa kanila, sinashout out. Bawal po talaga yan. So, bawal talaga. Kasi hindi siya kalingap eh. Kasi by rules, hindi talaga kalingap yon. Dapat magpa-member ka ng kalingap through Kuya Bal. Pero syempre, kung wala yung supervision o wala yung approval ni Kuya Bal, edi ano yan, mali talaga yan. Diba? As kayo lang gumawa ng sarili mong batas. Diba? Lalo na sa kalingap ka. Not unless wala ka sa kalingap, kahit anong gawin mo, okay lang. Pero by rules, dapat nating sundin yung batas na pinapataw o ini-implement dito within the kalingap. Okay? Tuloy natin. Pag hindi official kalingap po, wag nyong i-shout out or makikulab. Bawal. Dapat po, kalingap din ang inyong sasamahan. Ibig sabihin, no, pag hindi kalingap o kolorum ay bawal i-shout out. To promote. No, tama naman 'yun kasi sa amin, no, guys, ito guys sa mga lawakan natin, ako dadaling ko yung sa ko as a professional, no. I'm a senior designer engineer engineer po ako. So kami, no, sa loob ng company, syempre ang ipo-promote lang namin, syempre yung mga meron kami kahit sa stocks namin. Hindi yung pwede yun sinishare sa iba. Kahit sa kamag-anak mo, bawal mo i-share yun, no? Magbibigay ka ng information, ipo-promote. Bawal po yun. So, yung branding ng company namin, hindi po namin yun basta-basta ibinibigay sa iba. So, dapat within the company. So, parang ganon. So, dito kasi, napaka-importante po kasi ng branding, no? Yung branding po, yung promotion, napakalaking bagay niyan. Actually sa mga athlete, no, napaka-importante niyan. Dapat pag ang pinromote nila Coke, dapat ang iniinom nila Coke. Hindi sila pwedeng uminom ng ibang soft drinks. Kasi pag nag-promote sila, kunwari, Coca-Cola, iniinom ng isang athlete. Pero ang pinopromote niya Coca-Cola, pero iniinom niya Sprite. Ay, yari siya nun, guys. Ang mangyari nung minsan, madidemanda ka pa. Madidemanda ka pa, baka mag-penalty ka pa. So, sa kalingap kasi, no, napaka-importante din ng branding, no? So ito yung sinasabi ni Kuya Bal, iniingatan niya kasi yung salitang kalingap, no? Yung grupo, yung entity ng buong kalingap. Hindi lang niya iniisip yung sarili niya. So iniisip niya din yung buong kalingap. So from the biggest sa popular vlogger ng kalingap to the smallest from the popular vlogger to unpopular vlogger. So ibig sabihin from big to small vlogger, dala-dala yun ng kalingap as whole yun. So, napaka-importante nun. Tama naman, dapat, kung nasa kalingap ka, dapat i-promote mo ang kalingap mismo. Yung mga kalingap, dapat nga mas i-promote pa natin yung mga kapwa kalingap natin. Hindi yung mga kolorum. Tama naman yung guys. Tuloy muna natin. Ikaw yung special privilege kapag binigay po natin yung ganyong SP. Kung merong special privilege, pwede. Pwede mo siyang i-promote kasi special privilege. Okay, kuya? Pag wala pang SP mga kalingap, ay huwag kayong gumawa ng ganun kasi bawal po yun na hindi kalingap tapos nakadikit sa inyo. So bawal pala yun, no? So ganun guys ha. So ako yung mga natin guys ha, kung hindi kayo kalingap, so sa akin guys, so alam niyo na dito based dito kay kuya, ako nagbibigay lang opinion. So based dito guys, kung hindi kalingap, bawal namin i-shoutout o i-promote. Okay? So, bawal po yun. So, sana po magkakaintindihan tayo Okay, tuloy natin. Ito mga kaibigan, malaki problema ito kay Rosel, kay Richelle. Ito na yung, ito yung portion na gusto ko marinig. Sige, kuya. Tuloy natin. Morales.
Yung tatay niya po, hindi yan kalingap. Ha? At nalaman ko yan, sinabi niya, hindi siya kalingap. Oh. Si probinsyano po, hindi siya kalingap. Kahapon Oh. nag-announce siya. Okay. Hindi lumapit sa atin ha. Oh. Nag-live. Sabi niya, kahit di siya kalingap, tuloy ang paglingap. Bawal pong dumikit kay Richelle, sinasabi ko sa inyo. Oh. Baka mapagtuhan si Ruel of Malalag dito, matanggal din siya. Hoy, naku po, pati si Ruel matatanggal. At alam nyo guys, nagulat po ako kasi sa una, alam ko po, una po talaga, si Tatay Rizan is proud kalingap siya. Actually, napanood ko yung live niya eh. Ito yun, proud team kalingap tayo. So, 2 months ago. So, what happened kay Tatay Rizan? Then, suddenly, bakit niya sinasabi na hindi na siya kalingap? Nagugulat lang po talaga ako. Sa nangyari, kasi hindi ko po alam na nagsabi si Tatay Rizan na hindi na sila kalingap. Kasi pag sinabi natin kalingap, guys, that's a buong entity. No? Sabi ko nga, from the popular to, from the biggest to small vlogger sa kalingap, part yan ng kalingap. Pag sinabi mong hindi kalingap, so halos lahat yun, pati yung mga ginagawa sa kalingap, so ayaw mo, parang gano'n. Umalis ka sa kalingap eh. So, iiwasan mo yun. So, mangyayari, kung sinasabi mong hindi ka kalingap, si Tatay Rizan, na mangyari po sa amin, ako sa tulad ko, kasi sinusuportan ko si Tatay Rizan. Sila probinsyano, sila Daddy Don, sinusuportahan ko. Kasi alam ko, kalingap sila eh. Ngayon, dahil nag-declare na sila na hindi sila kalingap, so wala po akong magagawa na hindi sila i-promote at hindi sila suportahan. Nakakalungkot po talaga. Ako po, totally po nalulungkot to. Kasi mababait po talaga yan personally. Pero syempre guys, by the rules, kung nasa kalingap po ako, kailangan ko sumunod sa rules. Sana po huwag kayo masaktan sa akin, huwag kayo magtampo. Kasi sumusunod tayo sa rules ng kalingap. Not unless hindi po ako kalingap. Pero dahil nasa under tayo ng kalingap, we should follow the rules na hindi sila supportahan guys. Dahil kahit ako malilintikan ako ni Kuya Bal. So, sana po. Pero syempre guys, off camera. Ano pa rin kami. Ako off camera po. Off cam. Kasi may pinagsamahan po kami niyan. Dahil nagkita kami sa Laguna. No? Pero off cam, siguro magkakaibigan para kami lahat. Pero pagdating na dito sa mundo ng YouTube or social media, at dahil mahigpit talaga pinagbabawal ni Kuya Bal yung promotion sa mga hindi kalingap o kolorum. So, yun po, gagawin po namin yun. Pero sabi ko nga, off-cam po, okay po ako sa kanila. Pero syempre, yung mga personal issue nila or something na hindi po ko kasali doon. Pero ako, yung pagiging kaibigan ko, tuloy po rin ako. Support ako sa kanila sa off-cam guys, no? Personal na bagay. No? Pero sa mga issue, hindi po. Kasi ako naman, lahat kinakaibigan ko eh. No? Pero ito, sa ganitong bagay po, nakakalungkot lang. Talagang nabigla din ako na sinasabi, ayon kay Kuya Bal, sinabi daw ni Tatay Rizan na hindi siya kalingap. Nakakalungkot lang po. Kasi 2 months ago, sinabi niya kalingap siya. And then, suddenly, nagulat ako, ba't ano nangyari? Sana hindi, kaya nakakatakot yung live eh. Napakaselan po talaga ng live. Sa totoo lang po, napakaselan. Kaya, kung meron kang gusto sabihin, lalo pag live, nako, hold your horses. No, medyo atake mo muna yung kabayo mo, wag mo muna patakbuhin. So, yung feelings mo, kaya pag live, wag kang magla-live ng galit ka or inis ka, wag po. Dapat very cool ka lang. No, kaya ewan ko, so ako guys, sana lang po hindi maayos pa to. Totoo lang po. Kasi nag-worry din po ako dito dahil paano kung magka-problema si Rachel sa si Ruel. So, di ba sabi ni Kuya Bal, pwedeng maalis si Ruel of Malalag. Doon ako nag-worry. Tuloy natin guys ulitin ko natin Sa kalingap, tuloy ang paglingap. Bawal pong dumikit kay Richelle, sinasabi ko sa inyo. Oh. Baka mapagtuhan si Ruel of Malalag dito, matanggal din siya. Oh. So ngayon, kung ipagpapatuloy pala na magbablog sila na nandun si Rachel sa si Ruel, maaari matanggal sa kalingap. Which is, nasa rules nila no, nasa resolution ng kalingap at ini-implement ni Kuya Bal. Ngayon tatanungin, Sir Merzano, parang masyado naman maikpit si Kuya Bal. Wala tayong magagawa guys. Rules is rules. Rules po yan ni Kuya Bal. Ngayon, Sir Merzano, di ba, di naman ano yan sa batas ng gobyerno? Yes, tama naman. No, di naman naka-affiliate yan sa batas ng gobyerno. Pero remember,
no? Sumama ka sa community ng Kalingap. No? Kaya sabi mong this is a virtual community, still you need to follow the rules. No? Kahit sa mo daanin guys, kailangan nating mag-follow sa rules nila. Lalo na kung gusto mo, sinasabi mo na nakalingap ka. Ngayon, kung hindi ka kalingap, so hindi ka bound dun sa rules ng Kalingap o sa batas ng Kalingap. 'Di ba? Batas nila yan guys, umayon ka eh. No, ako pumasok ako sa Kalingap, nag-agree ako dun sa batas na inano ni Kuya Bal. So, I need to follow them. No, ngayon sinasabi ni Kuya Bal, bawal silang i-promote. Total, si Tatay Rizan, hindi ko na siya pwede talaga ma-react o ma-promote. 'Di ba? Pero ang point dito guys, no, ang point dito is we need to follow the rules given by the founder. Who? Kuya Bal Santos Matubang. No? Kasi nag-i-exist yung rules niya eh. No? So, we need to follow that. Sana po, naiintindihan niyo po ako, huwag kayo sama ng loob. At dito guys, mukha lang stricto si Kuya Bal, pero yun talaga yung rules niya eh. Wala tayong magagawa. Matagal na niyang in-implement yan eh. Bawal ang kolorum. Di ba? Dapat pag kolorum, di natin niyayakap. No, dapat kung talagang gusto nila pumasok dito sa Kalingap, dapat ilapit natin sa founder. Hindi tayo ang magde-decide. No, hindi tayo magde-decide para sa sarili natin kasi nga nasa Kalingap ka eh. No, pag nasa Kalingap ka, ang masusunod dito si Kuya Bal Santos Matubang. Hindi tayo guys, reactor o vlogger. Ganun po 'yun. Ngayon, kung ayaw mo talagang sumunod, wala tayong magagawa. Ay, di ba? Yun ang magiging problema dito guys. Pero tuloy natin to. Ayusin niyo po ito kasi may guidelines, may rules tayo. Kapag hindi Kalingap po, wag niyong dikitan. Di ba? At number 1, bawal po yan na makikulab sa hindi Kalingap partners. So magkakaproblema ngayon si Rachel. Si Rachel po ang malilintikan talaga dito. No? So, ito po talaga. Ayoko na mag-comment, baka masaktan sa akin iba, pero magkakaproblema po si Rachel dito. At si Ruel of Malalag. Nakikita ko na po. No? Ngayon, dumikit si Donat kay Rachel. Hindi siya Kalingap ngayon. Tinanggal natin lahat sila. Okay. Wala sa listahan ni Ruel. Kalingap Rab, Ruel of Malalag, at sa akin lang po pwedeng dumikit ang Team Kalingap. Walang iba. Ayun. Si Kuya Brooks, sa atin yan. Sila Maria Ligaya, sila Topper, na bagong lista natin ngayon, na sa atin po yan. Nagpalista sila. Huwag niyo pong sirain yung team ng Rochelle. Kasi ang Kalingap po mayroong guidelines. Diba sabi ko sa inyo noon, alam ni Ruel ito. Kuya. Para kayo malaya po na kumibo, gumalaw, hindi kayo saklaw ng Kalingap, umalis kayo sa Team Kalingap. Tama yun. Simple yun guys. Simple yun. Sorry Kuya Bala. Simple yun. Simple logic yun. No? Kung ayaw mo sumunod, umalis ka ng Kalingap. Simple. Okay, tuloy natin. Para kayo malaya po na kumibo, gumalaw, hindi kayo saklaw ng Kalingap, umalis kayo sa Team Kalingap. Magbukod kayo. Okay. Ang purpose dyan na para walang problema, hindi saklaw ng guidelines, rules ng Kalingap, magbukod kayo. Which is tama naman yun guys. Which is tama yun. No? Magbukod. Para sa mag-asawa. Mag-asawa, di ba? Ngayon, kunwari, yung biyanan mo, mainit ang ulo sa'yo. Yung mga biyanan mo, galit na galit sa'yo, hindi kayo magkasundo. Di wag ka tumira sa bahay, ibukod mo yung asawa mo. Magbumukod kayo para at least kahit anong gawin nyo sa loob ng bahay nyo, magtatalong kayo, magtatumbling kayo dyan. Okay lang. Di ba? Yun yung simple logic na binibigay ni Kuya Bal. Simple lang pumapayag nga siya na kung di umalis na kayo ng Kalingap. So simple lang. Wala siyang doon pananagutan guys. No? Siguro sa iba medyo mapagkakamalian siya, pero kung tutuusin guys, kahit patanong pa sa abogado, no? Buti kung sinasabi ni Kuya Bal dito, hindi niya ina-allow na umalis ka. Kasi ina-allow niya Ngayon, sinasabi niya rito, suggest niya rito, o kung ayaw mo sumunod sa rules ng Kalingap, di lumayas ka. Simple as that, di ba? Bukod kayo. Bumukod. Ang purpose dyan na para walang problema, hindi saklaw ng guidelines, rules ng Kalingap, magbukod kayo. Okay. Ayaw ni Ruel magbukod. Ayaw daw ni Ruel bumukod. Then? Sa Kalingap. Ngayon, dapat kayong sumunod. Kasi pag kayo lumabag, ay ibang usapan na yun. Di ko na yun pananagutan.
O ibig sabihin guys, no, si Kuya Bal pa rin ang merong say kasi siya talaga ang founder. O ngayon, di ba? Ayaw umalis ni Ruel of Manalag, no, ni Ruel of Manalag dito sa syempre, ang masusunod pa rin talaga si Kuya Bal. Di ba? Sabi nga naman ni Kuya Bal, pag nagkamali kayo, di no choice. Di ba? Kayo, parang darating ang point dito, mape-penalty kayo. Tuloy natin. Magbukod sa kalingap. Ngayon, dapat kayong sumunod. Kasi pag kayo lumabag, kuya. ay ibang usapan na yun. Di ko na yun pananagutan. Tama. Tulad niya, sinabi ni Risa, hindi siya kalingap. Nalulungkot ako dito, Tatay Rizan, no? Hay nako, Tatay Rizan, 2 months ago, sabi nyo kalingap kayo. Paano po nangyari? Bakit ganun, Tatay Rizan? Kasi talaga po ako, Tatay Rizan, no, nalulungkot po talaga ako sa balita na sinabi nyo yun, no? I don't know ba't nyo po sinabi yun. Sana may nag-advise sa inyo, no? O kaya kinorek po kayo ulit, no? Pero sana hindi nyo po ginawa yun in public, no? Masakit po kay Kuya Bal yun, totoo lang po. Ako, totally guys, mahal ko Morales family, pero sa point na yun, talagang medyo nagkulang sila doon, no? Nagkulang dapat, ang ginawa po nila, wala naman pong problema kung umalis sa kalingap. Ang point lang dyan, sana kinausap muna natin si Kuya Bal. Off-cam. Off-cam ko. Off-cam. Tapos, baka siguro napayuhan kayo, nag-usap kayo. Hindi ko po umantong ng ganun. Kaya lang, wala, live eh. Narinig na ng lahat. So, mahirap po na yun. Mahirap pong ayusin. Totoo lang po. Didikit sa anak. O si probinsyano po. Okay lang na hindi si kalingap. Didikit kay Richelle. Ay bawal po yan. Yan ang problema ngayon. Sabihin nyo, pamangkin ko yan, anak ko yan. Guidelines po yan. Okay. Matanggal po si Richelle kapag ginawa niya ito. So matatanggal talaga si Richelle kapag ginawa niya na maipagkulab kay probinsyano, kay Daddy Donut at kay Tatay Rizan. At kapag dumikit si Dodong kay Richelle, tanggal din siya. Roel, ayusin mo yung team mo. At medyo nagkaroon ng dalawang problema. May team doon sa Morales family, may team sa iyo. Oo nga, kasi dahil sa mga last previous issue, di ba? Parang nagkahati talaga. Aminin natin guys, sa lahat ng mga Rochelle community, nakita natin talaga nagkabahagi. Ito yung sinasabi natin, di ba? Yung dati sa mga Rochelle fans, naalala yung sinasabi ko? No? Tandaan nyo guys, yung sira, hindi yan sisirain. Yung ayos ang sinisira. At nalulungkot lang ako dahil nangyari na siya. Yung sinasabi ko na mag-ingat sila sa mga issue. Kasi issue guys, remember guys, issue. Talagang yan ang dapat ingatan. Yung issue na yan. No? Pag nagkaroon ng maraming ganyang issue, medyo delikado po. Kasi ako matagal na akong reactor eh. Nakita ko na yung pag-angat, pagbaksak, pagbaba, no, ng mga nire-react natin at mga iba pa guys, pagdating sa music, lahat kasi ako nire-react ko lahat eh. No, music, sports, documentary, lahat po nire-react ko noon pa. So, talagang medyo well-versed ako sa lahat ng mga nire-react ko. Pwede nyo po i-react sa music, sa kahit ano po, no, pwede ako mag-react. No, so nakikita ko po 'yo kahit sa mga artista, nakikita ko po yung mga ganun. So, nasasabi ko to. So, yun nga, ang nagpapabaksak sa kanila, issue. Issue po talaga. No. Ayusin nyo hanggat maaga kasi baka, Roel, maapektuhan ka sa guidelines at rules natin. Matagal na itong rules, ha? Ayusin nyo po kasi ayaw nilang magpasakop sa kalingap. Nagbuo sila ng team nila. Okay. Nakadikit naman sa Rochelle. Okay. Kaya nga po, hanggat maaga, ayusin nindo. So ito guys, sabi ni Kuya Bal, hanggang maaga, ayusin ninyo. So ibig sabihin, si Kuya Bal ay open sa pag-aayos. So hindi niya sinasara talaga totally yung pintuan. Ito yung nakikita ko eh. Sabi ni Kuya Bal, ba't sasabi ni Kuya Bal na ayusin mo, Roel, ayusin mo yung yung team mo, nagkaroon ng division. Kasi alam nyo guys, sa Art of War, ganun eh. Pag malakas yung kalaban mo, ang gawin mo, hatiin mo sa dalawa. Tapos kung sino yung pinakamahina, yun ang tirahe mo. So, ganun para matalo kayo. So, ngayon, nalulungkot lang ako kasi parang lumalabas, nagkaroon ng division.
sa grupo ni Ruel at sa Morales family. At nakita naman natin guys sa mga issue, di ba? Last time. Nagkaroon talaga ng problema. So, dapat talaga maayos. At natutuwa naman ako kay Kuya Bal, sinabi niya rito, abang maaga ayusin. At ako naniniwala guys, ano lang to, ibaba lang po talaga nila ang mga pride. Ngayon, kung hindi po nila, ako guys, nakikita ko dito, no? Baka may masaktan po ako, hindi ko po sinasadya to, no? Pero ako nakikiusap ako, sana ayusin po natin to, no? At ibaba pa lahat ng pride, ibaba po natin. Mag-usap-usap kayo, kausapin natin si Kuya Bal, no? Kausapin niyo po. Yung mga pride, alisin po natin 'yan. Kasi alam niyo guys, no? Kung talagang pipiliin nila umalis na sa Kalingap, sila po ako I give respect noon. Hindi ko po bibigyan ko respeto, pero syempre guys, ako nalulungkot po ako. Totoo lang po. Kasi iba pa rin guys yung nag-aayos tayo. Yung magsama-sama ulit tayo. Kasi naman, alam nyo guys, nagawa naman natin nung una eh. Masaya tayo nung una eh. Lahat tayo Kalingap eh. Ngayon, ba't nagkaroon ng division? Paano nangyari? Di ba? Pwede naman tayo magsama-sama ng buo. Parang sa walis tingting. Yung walis tingting, mas matibay yan. Mas marami, magkakadikit, magbuklod, mas matibay. Ngayon, kung magbe-break tayo lahat tayo babaksak. 'Di ba? So sana sa akin lang po, sana magkaroon ng open discussion dito. Ibaba yung mga pride, yung mga emotions, medyo ibaba din, no? At mag-usap po. In the end, ako para sa Rochelle, this is my advice. Kung ako mali po yung advice ko, so don't take it po. Hindi ko sinasabing tama po ako, maaari mali din po ako. Pero sa nakikita ko, mas maganda po na lahat tayo nagkakasundo, especially dito sa Kalingap. Kasi in the end po, wala pong mananalo sa atin kung patitigasin natin yung pride natin. Ay hindi, ayoko na dyan sa Kalingap. So okay. No? Tuloy nyo, okay lang naman po yun. Pero you make it sure na huwag sana madamay ang Rochelle at magkakaproblema. No? At sa akin po, kung ano man yung magiging resulta ng kanilang mga desisyon, sila po ang nag-decide niyan, hindi po tayo. Sa atin lang, nag-advise tayo, pero sana maayos po talaga to. I'm very worried right now. Kasi maapektuhan po talaga ako niyan. As a reactor, apektado po ako talaga. Malungkot po talaga ako dahil nagulat po ako, sinabi pala ni Tatay Reza na hindi siya Kalingap. Pero 2 months ago, talagang tonto kay Tatay Reza kasi sinabi niya Kalingap siya. So, then ngayon, di ba, nabago. Bakit? No? At sana makipag-usap sila kay Kuya Bal. Nalulungkot po ako, pasensya na po, medyo ano lang po ako. Ganito, hindi ko na po alam yung sasabihin ko eh. Baka magkamali pa ako, baka may matapakan po ako. No? Kasi baka si Ruel po ang maapektuhan dito, baka pati sila matanggal sa Kalingap. Hindi ko na ipananagutan. Ha? Hindi ko na ipananagutan yan. Hello, langga kung Daidel. No? So, sabi ni Kuya Bal, hindi daw niya pananagutan. May point naman si Kuya Bal doon. Kasi, unang-una, sinabihan niya si Ruel na bumukod. No? Ibig sabihin, okay, umalis kayo. No? Para hindi kayo bound ng rules. Ngayon, kung hindi aalis si Ruel, he need to fix this issue. No? Dapat to ayusin agad. Mag-usap-usap po sila, especially sa kanilang dalawang nilangga. Sila po ang unang apektado dito. Sila ang unang magiging biktima nito. Sila po ang unang tatamaan nito. At syempre, nasa Kalingap po kami. Tandaan nyo guys, nasa Kalingap kami. Ang ipa-follow namin, syempre yung rules na ibinigay ni Kuya Bal. But remember guys, kung mangyari man na talagang si Daddy Donald, sila Provinciano, sila Tatay Rizan ay lalabas sa Kalingap, wala pa akong magagawa na hindi ko na po sila mapopromote. Siguro shoutout ko sila. Shoutout lang bilang kaibigan, bilang tao. No? I-shoutout ko sila pero to promote them na mag-subscribe kayo, hindi na po. Kasi bawal sa rules. Siyempre, hindi naman pwede. Nagla-live ako, magko-comment si Daddy Donut, sila Tatay Reza, hindi ko papansin, mali naman po yun. Kasi wala naman silang ginawa sa akin personal na mali. Unfair naman yon. At ako ay still support them at makikitungo ako sa kanila na maayos. Kasi nothing personal. Kaya lang ang ano lang naman issue dito, dahil hindi sinasabi nga nila hindi na sila Kalingap. So wala tayong magagawa guys. Kasi ako, nasa Kalingap ako. Kaya pinopromote ko to, 1 Kalingap, 1 family. Ayan po yung bili ni Kalingap Rob. Na nalulungkot lang ako
syempre, kung may kapamilya tayo na aalis, di ba? Minsan nga, pupunta tayo ng abroad. Ako lang guys, ang hirap sa dibdib, no? Pamilya mo, iiwanan mo sa ibang bansa, sa Pilipinas, magtatrabaho dito sa ibang bansa. So, masakit po yun. Much more dito sa Kalingap, no? At kung tinatrato mo silang pamilya, ganun po ang trato ko lalo pag nasa Kalingap ka. Di ba? So, yun ang po nakakalungkot lang. So, ngayon guys, kayo, ano po masasabi nyo? Sana po, mag-comment kayo, pero sana be respectful guys, no? Napakasimple guys. Ako nakikita wala namang ano dito, no? Simple lang, kung ay sumunod, marami sinasabi, umalis kayo ng Kalingap. Simple, para hindi ka sakop ng batas. Pero kung gusto mo talagang ayusin at gusto nyo mag-stay sa Kalingap, pag-usapan ninyo po yan at ibaba ang dapat ibaba. At naniniwala po ako as a Team Kalingap, no? As a Team Kalingap po, ay naniniwala ako na maayos po yan. As long as sinabi ni Kuya Bal na ayusin. Kasi nakikita ko dito, gusto pa ni Kuya Bal na maayos lahat to. Ano lang yan, baka emotions lang yan. No? At sana, wag tayong sumuport sa mga kolorum. Wag. Not unless merong special privilege from Kuya Bal Santos Matubang. Sana po ay nakapagbigay ako ng ewan ko kung tama ba to, may mali po ako, patawad po talaga. At I'm hoping na maayos po ito. Habang maaga guys, ayusin po ninyo yan. Kasi ang kawawa dito, ang Rochelle, Ruel of Malalag at si Rachel Morales. Kung kailan masaya na lahat, tsaka naman nagkaroon ng issue. Tandaan nyo guys, ang demonyo po, ang sinisira niyan ay ay ang ayos. Hindi yan magsisira ng sira na. So wag po tayong magpanaig sa gawa ng demonyo, sa gawa ng masama. Tayo ay magkaisa at ibaba ang mga pride. Kung nagkamali, humingi ng tawad at mag-move on. At mag-focus, sabi ni Kuya Bal, mag-focus tayo sa pagtulong. And this Barzanyo again, and to God be the glory guys. Bye-bye po. Ang paglingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adhikaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Team Kalingap, dance, dance, dance. Team Kalingap, dance, dance, dance. Palain kayo at palakasin ng mabuting Diyos na mahabagin. Pati mga Kalingap supporters, OFW mga subscribers. Huwag nang intindihin pa, kontrabida at online